Nagsisimula ang pelikula nang magsalaysay si Kero Sweet, isang 18 anyos na dalaga, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng maging adulto. Nakatira siya mag-isa sa kanyang bahay dahil ang mga magulang niya, na mga abogado, ay matagal nang nasa ibang bansa. Ipinapaliwanag niya kung paano siya nakakahanap ng pagtakasan sa pagsusulat at ang kanyang hangaring mahalin at hindi makaramdam ng kalungkutan. Binanggit din niya ang pagkakakilala niya sa isang guro na isa ring manunulat. Pumasok si Kero sa klase kung saan nandoon na si Jonathan Miller, isang guro sa literatura, kahit hindi pa magsisimula ang klase ng isa pang oras. Sinabi ni Kero na nakatira siya sa Level Hill at labis na namangha si Jonathan. Binigyan siya ni Jonathan ng listahan ng mga aklat na tatalakayin nila sa klase, at sinabi ni Kero na nabasa na niya lahat ng mga iyon, na lalong nagpahanga kay Jonathan. Maya-maya, dumating ang kaibigan niyang si Winnie, at nalaman namin na pangalawa na niyang pagkakataon sa klase na ito. Nagsimula ngang magutom si Winnie kaya lumabas sila ni Kero para kumain. Pagkaalis nila, tiningnan ni Jonathan ang mga aklat na dinala ni Kero sa klase. Pumasok ang kaibigan niyang si Boris at tinanong siya kung anong aklat ang binabasa. Ang librong hawak ni Jonathan ay isang erotic fiction, at kinuha ito ni Boris bago nagsimulang basahin ng malakas. Kinuha ito ni Jonathan at nagpunta para kumain ng mga biskwit na ginawa ni Boris. Nakita ni Boris ang libro ni Jonathan mula kay Kero at sinabi niyang siya lang ang tanging naghiram nito. Sa bahay, abala si Beatrix sa kanyang trabaho habang sinusubukang makuha ang atensyon ni Jonathan. Ikinuwento niya kay Beatrix ang tungkol kay Kero at ang klase ng mga librong binabasa nito. Ipinagbigay alam din niya na inhiram ni Kero ang kanyang libro mula sa aklatan, ngunit tinawanan siya ni Beatrix. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Emmy, kaya umalis si Jonathan at pinatugtog ang musika habang galit na kausap ni Beatrix ang tumatawag. Nag-share sila ng inumin habang nagsimulang magbasa si Jonathan ng mga linya mula sa librong Under the Roofs of Paris. Hinalikan siya ni Jonathan at nagsimulang magsayaw at maghalikan. Tumulog ang telepono ni Beatrix kaya kailangan niyang umalis. Nagreklamo si Boris tungkol sa masamang weekend habang sila ni Jonathan ay nag-upo sa court. Tumingin sila sa gubat at sinabi ni Boris na baka may mga multo roon at ang halaman ay kumakain ng kaluluwa ng mga patay. Lumabas si Kero mula sa gubat at binati sila. Patuloy siyang tinatanong ni Jonathan at Boris. At inalok siya ni Boris ng mga biskwit bago siya umalis habang tinutukso si Jonathan. Tinanong ni Jonathan si Kero kung hindi ba siya natatakot maglakad mag-isa sa gubat, ngunit sinabi ni Kero na siya ang pinakakakatakot na bagay roon. Habang naglalakad si Boris sa pasilyo, huminto si Winnie at nagsimula itong mang-asar sa kanya. Tumigil siya at nakipag-usap kay Winnie kung saan sinabi niya na gusto niyang pumasok sa klase ni Jonathan at tinanong kung maaari siyang turuan. Pinagmamasdan sila ni Kero mula sa isang sulok. Sinabi ni Winnie kay Kero na nilalandi niya si Boris at tinanong siya kung naiinggit siya gamit ang isang kantang tono. Nagpunta sina Winnie at Kero sa bahay ni Kero habang nagyoyosi si Kero. Tinatanong ni Winnie kung saan kaya ang mga magulang ni Kero at sinabi ni Kero na hindi niya alam kung gaano katagal silang mawawala. Hiniling ni Winnie kay Kero na hayaang siya ang magbihis sa kanya, sabay sabing kaya niyang maging matalino at sexy. Nagsusulat si Kero ng essay para makapasok sa Yale. Ngunit hindi niya masagutan ang tanong na tinatanong kung ano ang pinakamalaking tagumpay niya. Sinubukan ni Winnie siyang tulungan pero hindi nila matagpuan ang tamang sagot. Sa wakas, sinabi ni Winnie na kailangan niyang makaranas ng isang bagay na may halaga upang isulat. Tinanong ni Kero kung talagang balak ni Winnie na makipagtalik kay Boris, at sinabi ni Winnie na gusto niyang magkaroon ng unang karanasan kasama ang isang mas matandang lalaki. Sinabi ni Winnie kay Kero na si Jonathan ay tumitingin sa kanya ng iba kumpara sa ibang mga estudyante, ngunit tinanggihan ito ni Kero, sinabing hindi siya naniniwala sa klase. Patuloy na tinitingnan ni Kero si Jonathan. Tinawag siya ni Jonathan pagkatapos ng klase at sinabi niyang gusto siyang makausap. Samantala, si Boris ay nasa klase ni Jonathan, tinatanong tungkol kay Beatrix at sa librong sinusulat nito. Inimbitahan siya para maghapunan at sinabi ni Jonathan na mag-shower muna bago pumunta. Pagkaalis ni Boris, pinatugtog ni Jonathan ang musika at nagsimulang magsayaw. Napansin niyang tinitingnan siya ni Kero habang siya ilumilingon. Nagpatuloy si Jonathan at Kero sa kanilang pag-uusap habang nag-upo sa sopa at tinanong ni Jonathan kung nakapunta na siya sa mga scroll sessions sa Sally Bunny's, isang poetry salon sa isang Victorian village.
Inanyayahan niya si Cairo na pumunta sa darating na weekend. Ang dahilan kung bakit niya nais makausap si Cairo ay upang talakayin ang kwento niyang isinulat tungkol sa isang reluctant spider. Binasa ni Jonathan ang ilang linya mula sa kanyang kwento bago nila ipinagpatuloy ang pag-uusap tungkol dito. Sinabi ni Jonathan na may talento si Cairo at inialok sa kanya ang isang jumpstart para sa midterm. Inatasan niyang magsulat si Cairo ng isang maikling kwento sa estilo ng paborito niyang manunulat at binanggit niyang makakatulong ito sa kanyang portfolio para sa Yale. Sinabi ni Cairo kay Jonathan na nabasa niya ang libro niya at tinawag itong grandioso at isang tragic romantic horror. Binanggit niya ang ilang linya mula sa libro at inamin ni Jonathan na iyon ang unang aklat na isinulat niya. Hinamon siya ni Cairo, sinabing hindi na siya inspired ngayon. Dumating si Winnie at sumali sa kanilang pag-uusap. Maya-maya, naghapunan sina Boris, Jonathan, at Beatrick, at ang waitress ay si Winnie. Tinanong ni Beatrick kung bakit hindi pa nasiserve ang kanilang order, at inalok ni Winnie ng inumin ang kanilang table. Magkatitigan si Boris at Winnie at tinawanan siya ni Winnie. Tinawag si Jonathan na boring teacher. Ikinuwento ni Jonathan kay Beatrick na si Winnie ang kaibigan ni Cairo bago nila talakayin si Cairo. Sinabi ni Beatrick kay Jonathan na mas magaling siya bilang guro kaysa sa pagiging manunulat at hindi ito para sa kanya. Inamin nilang dalawa na hindi dahil hindi marunong magsulat si Jonathan ay hindi na siya isang manunulat, kundi dahil tumigil siya sa pagsusulat at pinili na magturo. Nasaktan si Jonathan sa sinabi ni Beatrick. Noong Sabado, pumunta si Cairo sa poetry place na iminungkahi ni Jonathan, umaasang naroroon siya. Di nagtagal, dumating si Jonathan at nakipag-usap kay Cairo. Tinanong ni Cairo kung kilala niya ang lahat doon at kung para bang group therapy ang ginagawa nila. Nagsimula magbasa ng isang play si Elliot at nakinig ang lahat. Matapos ang play, nag-usap sila ni Jonathan sa labas. Sumunod, nagkita sina Boris at Jonathan sa kanilang paboritong pwesto nang dumaan si Cairo at nagdala ng kape. Inalok ni Boris si Cairo ng biskwit na ginawa niya at iminungkahi niyang ibenta ang mga ito para makalikom ng pera para sa kanilang team. Inalok din ni Cairo na tumulong kay Jonathan sa suportang pang-akademiko. Nakakuha si Jonathan ng text mula kay Beatrick na nagmumungkahi ng weekend trip. Dumaan sina Cairo at Winnie sa klase ni Jonathan at nakita nilang nagmamadali itong umalis. Nag-usap sandali sina Cairo at Jonathan tungkol sa manunulat na pinili niya para sa midterm bago siya umalis. Pinagtawanan ni Winnie si Cairo dahil sa paraan ng pakikipag-usap nito kay Jonathan habang nakatayo sa mesa at pumasok si Boris. Sumang-ayon si Boris sa ideya ng mga biskwit at tinanong kung pwede silang tumulong. Hiningi ni Winnie ang numero ni Boris at matapos hiramin ang cellphone ni Boris para tawagan si Cairo, ipinagkibit balikat ito, itinago sa kanyang dibdib bago kinuha ni Boris pabalik ang kanyang telepono. Si Jonathan ay naghihintay kay Beatrick na matapos nang makatanggap siya ng tawag mula kay Cairo. Sinabi nito na ang kanyang telepono ay nasa bag ni Jonathan at hiniling na dalhin ito sa kanyang bahay. Nang makarating si Jonathan, umuulan na. Hiniling niya kay Cairo na pumunta sa tabi niya, kung saan bumubuhos ang ulan, bago sila naghalikan. Pagkatapos, nasa bahay si Cairo, nanonood ng TV at iniisip ang nangyari, habang si Jonathan ay nasa bahay kasama si Beatrick. Nagsorry si Beatrick sa pagkansela ng kanilang bakasyon dahil sa trabaho. Nang matanggap ni Jonathan ang midterm assignment mula kay Cairo, lumabas siya at sinimulang basahin ito. Ang isinulat ni Cairo ay isang kwento na intimate at nagpapakita sa kanila bilang mga tauhan. Habang binabasa ito, si Jonathan ay nadala ng kwento at naakit ng sobra. Pagdating ng Lunes, hinintay ni Cairo si Jonathan sa klase niya, ngunit dumaan ito na parang walang nangyari at malamig ang pagbati. Sinabi ni Jonathan na kailangan niyang pumili ng ibang author dahil hindi naaangkop ang kwento niya. Nang tanungin ni Cairo kung bakit, sinabi ni Jonathan na ang kwento ay tungkol sa kanila. Sinubukan ni Cairo ipaliwanag na may mas malalim na kahulugan ang kwento, ngunit iginiit ni Jonathan na magsulat siya ng bago. Nagbabala pa ito na kung hindi susunod si Cairo, bibigyan niya ito ng bagsak sa midterm. Uminit ang usapan, at tinawag ni Jonathan si Cairo na parang bata at sinabi niyang hangal ang nararamdaman niya. Sumagot si Cairo, sinabing pangit ang pagsusulat ni Jonathan, at tinawag itong walang kwenta, impotent, at mediocre. Umiiyak na hinamon niya si Jonathan na ibagsak siya bago umalis ng padabog. Habang pauwi, nadudurog ang puso ni Cairo.
Inihambing niya ang sakit na nararamdaman sa isang car crash. Umuwi siya, nag-inom, at umiiyak habang kasama si Winnie na nagbibigay ng suporta. Sa kabilang dako, umuwi si Jonathan at sinabi kay Beatrick na masama ang araw niya. Nag-alok si Beatrick ng inumin, at ikinuwento ni Jonathan ang usapan nila ni Cairo at ang kwentong sinulat nito. Na-curious si Beatrick at humiling na mabasa ang kwento. Pagkatapos basahin, tinukso ni Beatrick si Jonathan sa paraan kung paano siya inilarawan ni Cairo sa kwento. Naging intimate ang sitwasyon sa kanilang dalawa. Nagsimula silang maghalikan, ngunit natigil nang kumatok si Boris at biglang pumasok. Nagulat sina Jonathan at Beatrick sa hindi inaasahang pagdating ni Boris, samantala, inilabas ni Cairo ang inis niya kay Winnie. Sinubukan ni Winnie na pasayahin siya at iminungkahi na i-text si Boris bilang libangan. Nagbiro sila bago naisip ni Cairo na gawin itong mas matindi. Hinikayat niya si Winnie na hubarin ang kanyang damit at kinunan ng suggestive na litrato silang dalawa. Kinakabahang ipinadala ni Winnie ang litrato kay Boris. Kinabukasan, ipinadala ni Cairo ang kwento niya sa principal sa pamamagitan ng email. Tumanggap ng tawag si Beatrick mula sa opisina ng principal at ipinasa ang telepono kay Jonathan. Napagtanto ni Jonathan na nalaman na ng administrasyon ang tungkol sa kwento at nabalisa siya. Nararamdaman ni Boris ang tensyon at nagdesisyong umalis. Nang tinanong ni Beatrick si Jonathan tungkol sa relasyon nila ni Cairo, nagtapos ito sa isang mas malalim na usapan tungkol sa mentor-student dynamics nila. Hindi nagpakita si Cairo sa paaralan sa mga sumunod na araw. Tinawagan ni Winnie si Jonathan upang alamin kung nasaan si Cairo, ngunit malamig siyang sinagot ni Jonathan. Hindi nagtagal, tinawag si Cairo sa opisina ng principal para tanungin tungkol sa kwento niya. Detalyado niyang ipinaliwanag ang mga interaksyon nila ni Jonathan. Sinabi niyang pinuri nito ang kanyang talento, binigyan siya ng mentorship, at nagpunta pa sa bahay niya para isauli ang kanyang telepono. Sa depensa ni Jonathan, sinabi niyang propesyonal lamang ang kanilang relasyon at maling pagkakaintindi ang kwento ni Cairo. Sa kabila ng paliwanag, malinaw na sira na ang reputasyon ni Jonathan. Kinumpronta siya ni Boris pagkatapos. Sinabi nitong nilampasan ni Jonathan ang linya ng pagiging guro at personal na relasyon. Lumala ang diskusyon hanggang sa magkasagutan sila. Naiwan si Jonathan na pakiramdam ay nag-iisa. Sa bahay, umamin si Jonathan kay Beatrick na nasuspinde siya. Nauwi ito sa matinding pagtatalo. Inakusahan ni Jonathan si Beatrick na palaging lasing, at sinagot naman nito na boring si Jonathan kaya siya umiinom. Ang away na ito ay nagpatibay sa tensyon sa kanilang relasyon. Samantala, nagpunta si Winnie kay Cairo at hinimok siyang bawiin ang testimonya laban kay Jonathan. Tumanggi si Cairo, iginiit na mali ang tingin ni Jonathan sa kakayahan niya. Sa takot na maghiganti, nagbanta si Winnie na magpapatotoo laban kay Cairo, ngunit nilabanan ito ni Cairo gamit ang litratong kuha nila. Mayabang na idineklara ni Cairo na ang lahat ng nangyari ay ang pinakamalaking tagumpay niya. Sa huli, natapos ang pelikula sa eksenang si Cairo ay nasa kama niya, binabasa ang sanaysay tungkol kay Jonathan at sa sarili niya. Nakita si Jonathan na nawalan ng trabaho, sina Boris at Winnie na dumaan sa isa't isa na parang estranghero, at si Cairo na natagpuan si Jonathan sa eskwelahan. Sa wakas, bumigay si Cairo sa lungkot at umiyak habang nakikita siya. Sa kabila ng lahat, nagmuni-muni si Cairo na ang mga nangyari ang naghubog sa kanya bilang isang bago, isang bayani, isang kontrabida, at isang manunulat.